Ayan, hello po guys. Ayan, magandang araw po ulit sa lahat. So, panibagong topic po ang pag-uusapan natin ngayon tungkol po sa Techram channel. At isa itong napaka-importante at the same time nakakatakot na topic. Ito po ay tungkol sa sinasabi ni Latik Porin at Tech June na mayroon nga pong death threat sa kanila. So, panoorin po muna natin itong naging statement nila. Intindihin tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Pero meron kaming death threat, ma'am siya. Naka. Iba na to, grabe na to. No. Ano ang gagawin ko nito? Kailangan pala, muna ako ng security ra. Sa gate, Pero kilala na po namin yung tao. Pwede pala i-blatter, Just in Pwede, pwede. Malay mo. Oo. Kung nga pala si Ramil, lagi nasa labas, Oo. Dapat pala i-blatter na nga yun. At kasi, malay mo. So, ingat kayo dyan, Ramel. Ciao, Gos. Nasa kayo. Ibang usapan na daw yun, Tech Poren. Kaya ako ibang usapan na nga Kaya, wala nga ako alam. Dumating lang ako dito pinagita sa akin ni John yung Ano yun? Ako ba nagpakita? Ikaw ba? Nakakatakot. Nakakatakot na sila. Diyos ko po. Ayan po, yun po yung naging statement nilang dalawa sa live nga po nila kagabi, June 10 na live. Ayan. So yun nga po, regarding po sa death threat, talagang hindi nila ito pwedeng baliwalain. Sabihin na natin na nagbibiro lamang yung nagsabi ng ganoon or maybe dala lamang ng bugso ng damdamin pero hindi ito pwedeng baliwalain. So kailangan talaga nila itong ipablatter, ipaabot sa barangay, sa mga pulis, or maybe sa NBI nang sa ganun is kumbaga ma-prevent ba, kasi hindi po basta-basta kapag sinasabi nating death threat kasi buhay po yung pinag-uusapan dito at napakaraming pwedeng mangyari sa mga bagay na sa ganitong usapin guys. So kailangan talaga nilang ipaabot ito or ipa-platter ito, and kailangan din nilang mag-ingat talaga, doble or triple na ingat, kasi especially for Techram na palagi nga po siyang nasa labas, palaging nasa mission. So kailangan talagang doble ingat. Kung pwedeng magkuha ng security para sa kanilang bahay, para sa mga kasama ni Techram, is kailangan talaga nila itong gawin for their safety, especially napakarami nilang mga bata doon at malapit na din pala ang pasukan. Nako po Lord, nako napakahirap po nito guys. So sana maging maayos ito guys, at hindi nila binanggit kung sino man po yung nagbigay ng death threat sa kanila, pero hindi po ito basta-basta, hindi po ito basta biro-biro lang na pwede nilang baliwalain. Kailangan nilang gumawa ng action dito para inulit ko nga, para ma-prevent at grabe, nakakatakot naman po ito Di ko alam kung bakit dumating sa punto na ganito guys. Ang ginagawa lang naman sana ng Techram family nila, Sir Ramil, nila Sir Poren, Sir June, ay ipinagtatanggol lang naman din nila ang kanilang sarili. Siyempre may mga issues na lumalabas, so kailangan din nilang sumagot para ipagtanggol ang kanilang sarili, kasi mahirap din naman na hindi sila sumagot, so parang mas lalo silang madidiin. So di ko alam kung bakit umabot sa punto na meron ng death threat na ganito guys, which is hindi naman sana dapat aabot sa ganito. Dapat is napag-usapan naman ito ng maayos, as long as humarap lamang talaga ang bawat isa or magkaharap lamang talaga sila, mag-uusap-usap, magiging maayos naman ang lahat na ito. Hindi naman kailangan paabutin sa death threat na ganito kung sino man po ito. Pero sabi nila Tech Poris, kilala naman daw nila kung sino yung nagsabi ng death threat na iyon, at hindi nga sila makapaniwala na yun pa ang magbigay ng death threat sa kanila. So ibig sabihin is kilala nila ito, and abangan na lang natin kung i-reveal ba nila kung sino ba itong nagbigay ng death threat sa kanila. Pero hindi po ito magandang biro at kailangan talaga nilang mag-ingat, doble ingat. So sana itong death threat na ito guys ay hindi talaga mangyari guys, kasi napakadelikado talaga. So ipag-pray po natin guys, ipag-pray po talaga natin sila Techram, ang Techram family, silang lahat na walang mangyaring masama sa kanila. I don't know what happened, pero di ko alam, yung tumulong lang naman sana sila
Kitang-kita naman natin kung gaano sila, especially for Tekram, kitang-kita natin kung paano siya tumulong sa mga nangangailangan. Kitang-kita natin yung kanyang puso sa mga taong nangangailangan. Kumbaga, sinasabi nga nila na si Sir Tekram nga daw po isang angel na walang pakpak, na siyang ginamit nga po ng ating Panginoon para matulungan yung mga nasa laylayan. Pero umaabot po sa ganitong punto, siguro pagsubok lamang talaga ito ng Panginoon sa kanila para mas tibayan nila ang kanilang pananalig sa Panginoon. Kahit sinong matapang, kahit sinong magaling na tao, like Sir Porin, si Tek Porin, matapang talaga si Tek Porin. Pero pagdating po sa death threat, talagang titiklob ka kasi hindi mo kasi alam kung anong pwedeng mangyari. Kumbaga surprise kasi yung death threat, surprise na event pa. Kumbaga bigla-bigla na lamang itong nangyayari nang hindi mo inasahan. Although alam mo yung may death threat, pero hindi mo alam kung kailan, saan at anong mangyayari. So kahit gaano ka pakatapang, talagang titiklob ka pagdating sa ganito. Kaya talagang matatakot ka, especially kung meron kang pamilya, meron kang sariling pamilya na pwedeng mapahamak nga po. So kailangan talaga na agad-agad, gawin nila agad-agad yung pagpapablatter doon sa barangay or sa police station para mabigyan sila ng agarang aksyon, maimbestigahan ng tao na iyon, or security, kung pwedeng magdagdag or maglagay sila ng security sa kanilang bahay, or personal bodyguard, o kahit gagastos pa sila, ang importante is magiging ligtas po sila. At if possible, sana sa ngayon is hindi mo nalalabas-labas pa si Sir Tekram magmi-mission. Pero kilala naman natin si Sir Tekram, talagang hindi magpapapigil yun, talagang lalabas yun, talagang magmi-mission yun kasi yun ang nasa puso niya at lagi niyang dala-dala kasi ang Panginoon. So hindi siya natatakot na possible na mangyari ganito ganyan kasi dala-dala nga po niya palagi ang Panginoon sa kanyang puso. Kaya ang kailangan na lamang natin gawin is ipag-pray ito, ipag-pray silang lahat doon na magiging maayos po, at ipag-pray din po natin na sana magiging maayos na po ang issue na ito, magkausap-usap na, magkaroon na ng closure para para maging magaan na po ang mga puso ng bawat isa, at hindi na kailangan pang magpalitan ng mga masasakit na salita. Although ngayon is medyo naglalaylo na nga po sila Tek Porin, Tek June pagdating nga po sa usapin na iyon. Pero yung mga viewers, yung mga pa kasi, marami pa rin mga sinasabi. So iwasan na lamang po natin magsabi na hindi maganda para hindi na po mas lalo pang masasaktan ng bawat isa, hindi na mas lalo pang gugulo pa ang gulo. Ayan, ang gulo, no? Anyway, hanggang dito na lamang po na itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So ulit ko nga po palagi, no, galing po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap, kahit di mo po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon, at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo, nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. Always take vitamin C para maboost ang ating immune system, at hindi po tayo matatama na agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit, especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit, tapos bigla-bigla na lamang po umuulan. So once again, inuulit ko, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for now po.